Game preview muna tayo sa pangalawang game ng Lakers at Timberwolves ngayong regular season mga pare ko. Sa unang game nakuha ng Lakers ang panalo dyan sa home court nila mismo. Si Luka ang may career high dyan na 41 points. Ngayon sa mangyayaring laban nila, home court naman ng Minnesota. Pero sa report walang Anthony Edwards dahil sa hamstring injury. Samantalang ang Lakers wala namang Luka Doncic sa lineup, walang LeBron, Gabe Vincent. At yung questionable dyan itong si Marcus Smart, Jackson Hayes. Nanalo ang Lakers sa unang laban nila kontra Wolves na may malaking kalamangan mula sa 128 to 110 na may Luka Doncic pa at Marcus Smart sa lineup na yan. Kaya questionable ngayon kung magagawa pa rin ang Lakers makuha ang pangalawa nilang panalo dito sa Timberwolves, lalo't nasa home court na ng Wolves. Pareho silang papasok sa laban na kulang sa star power, kaya magiging labanan na lang to mga pare ko ng depth, discipline at execution na lang talaga sa game. At dahil wala si Luka at LeBron, halos buong opensa talaga ng Lakers iikot dito kay Reeves ngayon. Siya ang primary ball handler, playmaker, scorer, meaning na kung mapipigilan ng Timberwolves si Reeves, halos mawawala ng rhythm ang Lakers sa laban na yan. Pero delikado rin talaga dahil sa dami ng foul calls na pwedeng makuha dito ng Wolves kay Reeves. Ayon sa preview yan the whistle is insane. Yan yung nangyari last game nila at sa Sacramento Kings. Ang Timberwolves mas malaki at di hamak talaga na mas malalim yung front court kumpara sa Lakers. Merong Gobert, Randle, Naz Reid. Kung magagamit nila to ng tama, mas makukuha nila ang tempo sa game at mapipilitan talagang mag-adjust ang Lakers sa physical na laro. At aasahan nila itong si DeAndre Ayton lalo na ngayon sa interior. Ang Lakers ngayon may kawalan sa front court, walang katulong si Ayton. Kahit na suporta lang sana sa mga front court defender ng Wolves, meron Jared Vanderbilt at Hachimura. Pero hindi ganun kasolid yung mga yan. Kaya hindi ganun kadali yung magiging trabaho din nitong si Ayton. Sa laban na to, pwedeng magkaroon ng malaking mismatch sa ilalim at maging advantage mismo yan ng Timberwolves. Lalo na kung gumana to sa ilalim mula kay Rudy Gobert, Randle o dito si Naz Reid, naaasahan din pagdating sa outside. Kung magkaroon ng advantage ang Lakers sa perimeter yan at 3-point game. Pero paniguradong hindi nila ganun kadali makukontrol ang paint. Pwedeng maging disadvantage nila. Ang Wolves mas kilala naman talaga sa identity pagdating sa team dynamics, mabilis na passing, movement, shared scoring rather than one guy take over. Kapag bumalik sila sa ISO mode, nawawala ang flow at positive tempo nila tulad ng nangyaring laban nila kontra sa Denver naman. Dahil si Anthony Edwards out, mas mahalaga ang team oriented kaysa sa individual heroic. Walang ISO star sa magiging laban na yan. Mas may edge ang Timberwolves, yan ang nakikita dyan dahil mas kompletong roster sa position na yan. At dahil may injury ang Lakers sa ilang key piece nila, yan yung magiging disadvantage. Ang Lakers may chance kung mag-execute sila ng plano na magbawas ng turnovers, rebound, primary scoring mula kay Reeves at may support dapat na gumana sa bench. Maraming models na nagsasabi na pwedeng under sa total points, walang masyadong shootout dahil sa injury at defensive focus ng mga to. Kaya sinasabi dyan na pwedeng si Jaden McDaniels naman mismo ang magtrabaho dito kay Austin Reeves at pigilan niya na makakuha ng magandang rhythm sa game nila. Kung makakalaro pa itong si Jaylen Clark, pwedeng siyang gamitin bilang tag team defender kasama si Daniels para guluhin itong si Austin Reeves sa perimeter. Kung hindi naman available si Clark, mayroon pa rin magagamit ang Lakers si Donte DiVincenzo. Ang problema nila dyan, sa oras nga na si Reeves makakuha ng early rhythm at foul sa defenders, possible maging close ang game hanggang dulo. Yan yung pagkakataon naman ni Reeves na mas malaki ang magiging contribution pagdating sa foul trouble dito sa Timberwolves. Kailangan lang rin naman na mas lalo pang magamit nitong si Reeves itong si DeAndre Ayton pagdating sa lob pass at mga pick and roll play nila. Kung makakalaro si Smart at Jackson Hayes, pwede rin mas magpalakas pa yan sa Lakers pagdating sa support dito kay Reeves. Nasa questionable na itong si Hayes at Smart, kaya may potential na makapaglaro yan bukas dito kontra Timberwolves. Malaking bagay ang suporta nitong si Smart para dito kay Austin Reeves sa backcourt at wing defender support para dito kay Vanderbilt, Hachimura at Jake LaRavia. Kaya may potential pa rin na makuha ng Lakers ang winning game sa laban na to
pero hawak ng Timberwolves ang home court advantage at roster complete, kaya hindi ganun kadali yan sa Lakers. Kailangan lang na mabawasan nila ang team turnovers at maging consistent si Reeves at mag-over 30 points sa game. Yan na lang ang kailangan nila at gumana pa itong si Ayton sa ilalim.